Hey, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Tuesday, March 11, 2025. At ngayong araw na ito ay nais kong batiin ang aking pamangkin, si excuse me po, si Asher Chipong yan, no? Aming baby bunsoy, aking baby bunsoy, no? Ang happy birthday. Happy 6 ba? 6th birthday. At dahil dyan mga kapatid, ngayon sa ating daily devotion, muli tayo ay tutungo sa ating God's morning. At sa ating daily devotion ngayon, tayo tutungo sa Philippians 1 verse 21. At ngayong umagang ito, pamagatan natin itong Living with Purpose in Christ. Ngayon, sa ating panimula, tayo isasamahan ng aking sister wife para sa panalangin at pagbabasa ng ating scripture. God's morning, Ate Len. God's morning po sa ating lahat. Sabi nga po sa mga taga-Pilipos 1:21, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at ang kahit kamatayan ay pakinabang. Tayo po ay manalangin. Panginoon na aming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po sa karunungan na ibibigay mo sa amin ngayon upang matutunan namin ang iyong mga salita, Panginoon, at mai-apply namin sa aming buhay. Nang sa ganoon, Panginoon, ikaw manguna sa aming kaisipan at sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong mga kasama na may sakit, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang bawat isa sa kanila, sa kanilang kalusugan, Panginoon. Alisin mo nawa, Panginoon, ang mga mali sa kanilang katawan, Panginoon. Nang sa ganoon ay lumakas na muli ang kanilang katawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. These are praying in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. At sa talatang ito ay napakaganda, no? Living with Purpose in Christ. At sa puntong ito, mga ba ito? No? Nais ko rin basahin ito sa Amplified Version. Napakaganda ho. No? Sabi, for me, to live in Christ, it means He is my source of joy, my reason to live. No? And to die is gain, for I will be Him with in eternity. No? Napakaganda ho ng pahayag na yon, no? Ng declaration ng pananampalataya ni Apostol Pablo. At dito po sa talatang ito ay naglalaman ng isang masasabi nating katotohanan, no? O tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan para sa isang mananampalataya. Ano nga ba sa iyo ang buhay nito? At paano nga ba ang buhay nito ay kumikilos? Ano nga ba ang layunin ng buhay nito? At malimit na ating siguro ako in my personal life, natatanong ko, bakit nga ba? Para saan ba ang buhay ko na ito? At hindi natin makikita ang purpose at tunay na purpose ng buhay nito hanggat di natin nakikita ang Diyos. Okay? Tingnan natin at tunghayan natin. No? Sabi nga, ang makita si Kristo sa ating buhay, ang siyang tunay na layunin ng buhay nito. At dito sa salitang binasa kanina na pahayag na sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Mga kapatid, dito ay nagpapahayag na isang pangunawa na pangunawa ni Apostol Pablo na dito sa layunin ng kanyang buhay, ang kanyang tiwala sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pahayag na si Kristo ay ang aking buhay ay nagpapahiwatig ng isang ganap na pagkaasa o pag-asa, no? At pagtatalaga kay Kristo, no? Parang inilalagay natin na siya ang buhay natin. Siya ang sentro, ang inspirasyon at ang layunin ng buhay.
Ang isang buhay na nakasentro sa ating Panginoong Kristo ay puno ng layunin, kahulugan at kagalakan. Kaya nakikita natin yung purpose natin sa lahat ng ating ginagawa. No? Nakikita natin yung purpose ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Doon natin nauunawaan. At maunawaan lang natin ito if nagbibigay ito ng glory sa ating Panginoon. Ang isang buhay na nakasentro sa ating Panginoon ay puno ng layunin at kahulugan, kagalakan, at kahulugan. Sabi nga, yan ay napakagandang makita ng isang tao sa kanyang buhay. At ito ay pinatungkulan din ng ating Panginoon sa Great Commission. Ang sabi nga doon, ito ay inutos ng ating Panginoong Hesus mismo sa bawat alagad. At ngayon ay ganun din sa atin. Ang sabi nga doon ng talata sa Matthew 28:19-20, Mateo 28:19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So, yan ay utos sa atin ng Panginoon. Inutos sa mga apostol noon at ngayon, patuloy na gumagana at kumikilo sa ating buhay. Patuloy na iniutos sa atin ng Panginoon Diyos ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Kristo ang nagbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pananatili o yung pag-iral natin o kung bakit tayo umiiral sa mundong ito. Bakit tayo nananatili sa ating pananampalataya. Sabi nga, ang pagmamahal sa Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga kung tayo ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon Diyos, means tayo ay lingkod ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi sa atin ng 1 John 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad sa kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sabi nga, ang utos na ito ay nagiging mahirap lamang kung pinipilit natin ang ating sarili na layuan ang kasalanan. Na layuan ang pagbabago. Pero kung gusto nating mabago ang buhay natin, kung gusto nating maging maayos ang buhay natin, sundin natin ang ating Panginoong Kristo. Ang pagsunod sa mga salita ng ating Panginoong Kristo ay nagbibigay ng katatagan at seguridad. Sabi nga sa atin sa Matthew 7 verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay natutupad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Amen. So sabi nga, ito ay natutulad sa isang tao na matalino na nagtayo ng bahay ng pundasyon ng bato. Ang pundasyon na yon ay si Kristo. He is the cornerstone. Siya ang pundasyon, ang muog na ating masasandalan. Anuman ang dumaang bagyo, anuman ang dumaang trahedya, anuman ang dumaang pagsubok, anuman ang circumstances natin ngayon, anuman ang situation natin ngayon. Siya ang ating bato, ang ating cornerstone na nagbibigay ng lakas sa atin at nagbibigay sa atin ng katwiran sa lahat ng ating iniisip, ginagawa at maaring sasabihin. Ang ating pagsunod ay nagpapakita kung sino ang ating pinaglilingkuran. Kaya nga makikita natin ang bunga nito. Sabi nga, tingnan natin, suriin natin ang bunga. Kaya nga sabi sa atin ng Romans 6 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran? Sabi nga, dalawang bagay. Kung sinusunod natin ang kasamaan, kasalanan, makikita at magmamanifest sa atin yan. Pero kung sinusunod natin ang ating Panginoon Diyos, makikita at magna-manifest din sa atin na sinusunod natin ang ating Panginoon Diyos. Ang pagsunod kay Kristo ay posible lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo.
Tanging ang Espiritu Santo ang siyang umiiral, ang nananatili. Sa atin ay nananahan. Kaya nga sabi rin sa atin ng Philippians 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Kung ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin, sabi nga sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos, Romans 10 verse 17, ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasang nagmumula sa Kanya. Kaya nga ang pakikinig at patuloy nating pakikinig sa atin sa salita ng Panginoon Diyos, ang siyang umiiral, ang siyang nananatili sa ating puso at isipan na siya nating sinusunod. Dahil yan ay pangungusap ng Espiritu Santo mismo sa ating buhay. Sinabi nga rin sa ating talata ngayon, mula dito sa ating pinag-aaralan sa Philippians, na ang kamatayan ay pakinabang. Ang pagpapakita na ang kamatayan ay pakinabang ay tila isang intuitive na mananampalataya, no, o ng pahayag. Subalit para sa ating mananampalataya, ito ay isang tunay na katotohanan. Sabi nga, maaaring ito intuitive, no, na bakit ganun? Kailangan mamatay, no? Kasi kinatatakutan ng lahat ay ang kamatayan. Ang kamatayan para sa isang mananampalataya ay hindi katapusan, kundi isang paglipat sa isang mas mabuting buhay sa piling ni Kristo. Kasi nga, di ba, doon sa Luke 19, no? Pinapakita ron na kung di ako nagkakamali, tama, Luke 19. Ang pagkamatay ng isang tao ay dalawa lang ang pupuntahan, langit at impyerno. No, yun ang sinasabi ng Biblia. Kung ating patutunguhan ng Luke 16 or 19, pa-check yan, parang Luke tama, Luke 16:19, no? ay nagpapakita ng dalawang destinasyon, no? Ang langit at ang impyerno. Doon pinakita ng mayaman na hindi siya pwedeng tumawid sa langit dahil merong nakaharang na balon. At sa buhay nating ito, si Kristo naging hagdan, no? O ang isang tulay sa atin na hindi na kung tayo mamatay ay makapunta tayo sa langit. At yan na nagpapahayag sa atin buhay. Sabi nga ng John 3:16, John 10 verse 9, 14, no? Yan na nagpapahayag na si Kristo ang kabayaran ng kasalanan. Romans 6 verse 23. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo, walang sino mang naging matupid. Romans 3:23. Balit dahil sa dugo at kamatayan ng ating Panginoong Yesus, tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi isang pagbabago sa isang bagong katawan na hindi namamatay. 1 Corinthians 15 verse 51-52. 1 Corinthians 15 verse 51 hanggang 52. Teka lang po, ha? 1 Corinthians 15, 51. Sabi po dito, 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Amen. At yan ang pagbabago ng Panginoon. Yan ang binagong buhay ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yan yung pagbabagong yan na tinutukoy. Ang pananampalataya natin sa Kanya. Pananampalataya natin kay Kristo. John 11:25 verse 26.
John 11:25. Sorry. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay ng buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay." 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Kung yun ay tanong ni Kristo ngayon, ano ang iyong sagot? Ako, amen. Naniniwala po ako dito. Dahil si Kristo ang nagbibigay ng buhay. Dahil si Kristo ang tanging daan. John 14 verse 6. Kapatid, isang bagay na hindi natin kayang takasan ay ang kamatayan. Lahat tayo itutungo sa puntong yun. At isang katanungan din mula dito sa John 11:25-26. Na ngayon pa lang sagutin na rin natin. Dahil sabi nga, ang naniniwala at nananampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, sa langit, wala nang kamatayan. Kirot o luha. At that is the destination na meron tayo. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, para purihin at sambahin Siya. At hindi ito ang ating final destination. Tayo ay nakatalaga upang magpuri sa ating Panginoon Diyos kasama niya sa kalangitan. Ito ang pagsasakatuparan ng ating pananampalataya at ang pagkamit ng pangako ng walang hanggang buhay. Ang misyon na sa atin ay tinatalaga ng Panginoon. Ang layunin natin ay ang paghayag ng mabuting balita. Ito ay isang makapangyarihang pananaw sa buhay na kung si Kristo ang ating buhay at ang ating mga layunin, pagsisikap at pangarap, at dapat na nakahanay ito sa kanyang kalooban. Sabi nga, ihanay natin yung ating will. Lord, your will be done. Diba? Sa Lord's Prayer, nasabi yun. Even kahit ang ating Panginoong Kristo, Lord, your will be done. Ang pag-iisang isang mananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pag-asa sa isang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito rin ay tungkol sa pananatili o pag-iral sa isang buhay na may layunin at kahulugan sa ating sa kasalukuyang panahon. Na dapat ay isentro natin ang ating pananampalataya, ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga doon sa Romans 6:4, kaya tayo binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kung gayon, dapat tayong mamuhay na may bagong buhay. Sapagkat kung ang Kristo ay patay na, naging malaya na siya sa kasalanan. Kapansin natin, no? Yung pala yun. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagkasala, pero pinili niyang ihandog ang kanyang dugo para sa kabayaran ng ating kasalanan. Na kung tayo ay mamamatay, tayo ay muling mabubuhay. Kaya nga, ang mga apostol ay nagpahayag sa 2 Corinthians 5:8. No? Sabi nga po doon, 2 Corinthians 5:8. Second Corinthians 5:8. Kaya't ipinagdiwang natin ang Paskwa. Tama ba? Hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Amen. Kaya po tayo communion with Him. No? Sabi nga ng Panginoon, hindi niya nagagawin ito hanggang sa muling pagdating.
Ito'y nagpapakita na tayo ay naniniwala. Naniniwala sa ating Panginoon. Na nakikibahagi tayo sa ating Panginoon. Sabi rin ng Philippians 3 verse 10, nais ko ring makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga paghihirap at naging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kaya nga mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan, ilagay natin si Kristo sa sentro ng lahat ng ito. At makikita natin, kung minsan parang ang hirap, parang hindi natin maintindihan, maunawaan, ang ating Panginoon Diyos ang magpapahayag ng lahat ng ito. Ang magre-reveal ng lahat ng ito. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang Philippians 1:21 ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na pangunawa sa tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan para sa ating mananampalataya. Ang ating buhay ay dapat nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating kamatayan ay isang paglipat sa isang mas mabuting buhay sa piling ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-alam at pagtanggap sa katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, katiyakan at layunin ng ating paglalakbay sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos mga kapatid. At ngayong araw na ito ay muli sa ating pangwakas ay nais ko rin namang hinga ng huling pananalita ang aking sister wife para sa ating devotion ngayong araw na ito na pinamagatang Living with Purpose in Christ. Philippians 1 verse 21. Praise God mga kapatid. Sabi nga po dito, muli po nating natutunan ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga po na di po ba dati tayo takot na takot tayong mamatay? Sino ba ang gustong mamatay? So, dito po natutunan natin na kapag tayo ay may relasyon sa ating Panginoon at tayo na kay Kristo, kapag tayo ay namatay, makakasama na natin siya habang buhay. Pero kung wala kang relasyon sa ating Panginoon, sabi nga po doon sa, hinanap ko kanina, kay Lazaro. Luke 16. Sabi nga po doon sa Luke 16, doon sa kwentong yun, na yung mayaman walang relasyon sa Panginoon. Kaya nung namatay siya, napunta siya sa impyerno. Pero yung si Lazaro, noong meron siyang relasyon sa Panginoon, kaya nung namatay siya, inaalaw siya ng ating Panginoong Hesukristo. So, tayo po ay tumulad kay Lazaro. Lumapit tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Nang sa ganon, matulad tayo sa Kanya, na kapag tayo ay namatay, kasama natin ang Panginoon sa kabilang buhay. So, yun lamang po, patuloy nating pag-aralan ang salita ng Panginoon, lumakad tayo, nakasama natin ang ating Panginoon. Kung wala pa po kayong relasyon sa ating Panginoon, hindi pa naman po huli ang lahat. Mas maganda po na meron tayong relasyon sa ating Panginoon habang tayo ay nandito sa mundong ito. Maraming salamat. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos at sa ating mga kasama naman via online, no, ay sinamahan po tayo. Siyempre, ang kaunahan kanina ang Ate Carmelyn Tanyo, no, ang Tanyo family. Yan. Sinundan po ni Ate Cindy Mercado. Ganon din ang Patual family ni Nayuini dyan sa Villa Escudero. Yan. God's morning. Yan. Yan, sinundan din ng aking kapatid na si Caroline Mercado. God's morning po sa lahat, sabi nga. At ng aming Ate Marta ng Bulaking Chaong. Yan. Kasama rin natin si si Nay Edna, no? Ng Liliw Laguna. Yan, blessed God's morning. Praise our true and living God. Amen. Yan, pagbati ni Nay Winnie sa Patual family, kay Gabriel, kay Kate, no, kay Dean, Gian, Patual. Yan, God's morning mga kapatid. Yan, at kasama rin po natin, sabi nga ni Ate Marta, purihin ka, Panginoon. Amen. Yan, pagbati rin natin kay Lisel, yan, Dalangin family,
kay Rafael Micaela, Alia, yan. At pagbati ni Ate Marta kay Aline Artillaga. No, yan. Alin ba to? Alin o Alin, no? Ayan. Salamat na Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak. Kay Casey at kay Kyle, no? Yan. Kasama rin natin ang Kuya Angel, no? Doy San de Jesus, no? Kasama natin. Jimmy Gunyo. Yan. Kasama rin natin. Gabriel Benaluz. Joseph sa Carpus. To God be the glory. Sabi nga ni Ate Marta. Yan. Salamat po. Yan. May isang karangalan po na Winnie. Okay, that's all mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Again, gusto batiin ang aming baby bunso, aking pamangkin, si Sian Asher Chipong. Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, anak. At God bless sa iyo. Dahil dyan, mga kapatid, tayo ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay ay Ikaw, ang aming Kristo, na aming pinananampalatayaan at sinasamba. At salamat dahil ang iyong salita ay nagbibigay ng pahayag sa aming buhay upang kami ay ituwid, turuan, at pagbigyan ng pangunawa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patunay na ang iyong Espiritu ang siyang nagtuturo sa amin. We acknowledge na siya ang naging guro sa aming lahat at patuloy na nagiging guro at pinapatnubayan kami sa lahat ng aming pag-aaral na ito. At sa patuloy, Panginoon, naming pag-aaral, dalangin po namin na ito ay aming maisabuhay at maisagawa. O Lord, sabi nga po, walk the talk, practice what you preach. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa iyong patnubay. Kami po ay patuloy na dumadalangin ng pag-asa sa lahat ng iyong gagawin. Lord, your will. Kami po ay nagpapasakop sa lahat ng ito at masunod ang layunin mo. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit ang may mga karamdaman at mga pinagdaraanan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na siyang magbigay at magkaloob ng kalunasan, pagtugon sa lahat ng pangangailangan at patuloy na makita sa aming buhay. Muli, maraming salamat sa iyong pagtuturong ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is life. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Announcement, next service po natin ay sa may Pines, ano ho, at tayo po ay dadalo sa death anniversary ni Nanay Ellie. Diyan po tayo sa Pines magagawain ano ho, ng our Sunday natin at 3 p.m. no ho. Diyan po tayo sa Pines Memorial no ho. Doon meron pong nilagay na tent doon. So we sa lahat po ng attend natin sa ating service ay doon po muna natin gaganapin ang ating gawain sa Pines Memorial this coming Sunday lamang po ano po. And that's all mga kapatid, and God's morning everyone.